faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating pong gabi na to na muling pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong mababasa na paksa para sa gabing ito ay andito sa aklat ng Genesis, talatang o kabanatang 49, talatang 8 hanggang 10. Ito po yung ating mababasa. Ito po ay patungkol kay Huda, na yung hula ni Jacob para sa kanyang mga anak. At ito nga po yung bahagi ng para kay Huda. Sabi po rito, ikaw naman Huda ay papupurihan yung mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huda'y leyong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sino man. Setrong sa gisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailan may hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Tayo po muna manalangin. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito na muli na nyo kaming pinagsama-sama at pinagtipon para minsan pa ay pag-aralan na iyong salita. Nawa po ang iyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng karunungan upang malaman namin at maunawaan ang nais nyong ipahayag sa amin sa gabi na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ay patungkol sa pahayag ni Jacob sa kanyang mga anak. At ito nga po ay patungkol kay Huda na katulad ng nabasa natin, napaka-paborable nung mga pahayag na yon, yung hula, no? So, sa ganong propesiya ni Jacob na ibinigay niya sa kanyang anak na si Huda, at sa katulad na rin sa mga iba pa mga anak, no? Na ang ating paniwala dito ay sa gabay ng banal na Espiritu ay ipinahayag niya yung kanyang mangyayari sa kanyang mga anak. Kung inyong iisipin itong si Huda ay very unlikely na magkaroon ng ganong paborableng propesiya patungkol sa kanya, no? Kung maalala nyo yung eksena ng tungkol kay Tamar, no? Hindi naging maganda yung kanyang karakter doon. Yung ganun din doon sa dahilan noong kung bakit si Jose ay naibenta sa mga Ismaelita, no? Noong pinagtangkaan sana ng mga kapatid na patayin dahil sa pagsiselos, dahil paborito ng kanilang ama na si Jacob, si Jose, ay pinagtangkaan na patayin. Pero maalala nyo, itong si Huda ang nagsuggest na ibenta na lamang siya para pagkapirahan, no? So ito yung ganitong karakter ni Huda, at marami pang sa kanyang buhay, no? Sa kanya, hindi natin aakalain na magiging ganun yung kanyang kasasapitan na magiging paborable, no? At dito nga, no, sa nabasa natin sa hula sa kanya ay sa mga sunod pa na pangyayari ay sa lahi ni Huda nanggaling yung Messiah, yung Mesiyas, no? Si Jesus, no? Yung sa salit-saling lahi. Bakit nagkaganon, alalahanin natin na ang Diyos ang pumipili, no? Kung sa pagitan ni Jacob at ni Esau, no? Sino ang mas karapat dapat sana na
mabigyan ng paborableng future, no? Kinabukasan. Mas papaboran natin sa ating pagtingin, no? Si Esau, no? Kasi kita natin kung paano naging mandaraya si Jacob at nilinlang niya ang kanyang kapatid, no? Sa pagitan ni Jose at ni Juda naman bilang magkapatid, kilala natin na mas yung karakter ni Jose, no? Na siya nga yung parang prototype ng darating na Jesus. Pero dito, no? Well, paborable rin naman yung naging pahayag kay Jose, no? Yung hula sa kanya, ibinigay niya ni Jacob. Pero hindi natin aasahan na ito, no? Pero nakita natin sa mga susunod na kabanata sa buhay ni Juda, no? Lalo na dun sa panahon na yung itinest sila ni Jose na kung nagbago na yung kanyang mga kapatid, no? Noong hindi nila alam na si Jose pala kapatid nila yung nandun sa Ehipto na namumuno. So, nakita natin yung turning point dun sa pagbabago ng karakter ni Juda, dun sa pagkakataon na sabi niya na ako na lamang yung plano na si Benjamin ay iwan, no? Ipiit dahil gustong itest ni Jose yung kanyang mga kapatid at si Juda ang nagsabi na ako na lang ang inyong ikulong, wag na yung kapatid ko na si Benjamin, yung bunsong kapatid, no? So, sa mga sumunod na kabanata, no, nakita natin yung repentance, no? Yung repentance sa nangyari kay Juda, na pagbabago. Anong ibig sabihin nito, no? So, sa umpisa pa lang, no, bago pa dumating si Jesus, no, pinili ng Diyos itong si Juda, no? Meron nang itinalagang mangyayari sa kanya, no? Yung our God is sovereign, no? He is a God of history at hawak niya yung kasaysayan. Walang makakapigil sa kanyang gagawin, no? Kaya nga ang katulad din, no, kung bakit pinili niya si Jacob over Esau, no? Kita natin na wala tayong pagmamalaki. It is not based on our merit. It is based on God's grace, no? Kaya yung mga sumunod na nakita natin, lalo na sa kapanahunan na ito ng Pasko, no? Inaalala natin na sa katauhan, sa tribo ni Juda, no, nagmula yung Mesaya. At nagkatotoo nga yung pahayag ni Jacob sa pamamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu ay naganap yung dapat maganap ayon sa plano ng Diyos para sa kanya-kanyang tribo, no? At ganun din sa atin, no, kung paanong sa tribo, ang Diyos ay Diyos ng kasaysayan, magaganap ang kanyang plano para sa sangkatauhan. Tayo ay ganun din yung plano niya para sa atin bilang individual. At meron tayong papel na ginagampanan, no? At mahalaga rin yung sa ating pagpili sa pagtupad doon sa propesiya, plano ng Diyos para sa atin, no? Ay meron tayo ring responsibilidad na tumugon ng tama kung paanong yung pagtugon ni Juda ay nagkaroon ng magandang resulta, no? At nagkaroon ng eventually nga siya ang naging sa kanyang tribo ipinanganak yung Mesaya, no? Sa ating meron tayong napaka-importanteng papel sa ating moral, no? Moral choices na ginagampanan sa panahon na ito. Dahil mangyayari. Pero tayo ay may responsibilidad na sa tamang pagpili upang maganap yung mag-cooperate tayo dun sa plano ng Diyos, no? Dahil tayo rin yung
mahihirapan. We will suffer kung hindi tayo magko-cooperate sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan at para sa maganap yung kanyang misyon. No? At kita natin na yung plano ng Diyos sa buhay ni Juda ay laging sa iba pa sa pangkalahatan man ay may patungkol doon sa may relasyon doon sa eventual na pagkapanganak ni Jesus, no, at kanyang pagkapanganak at buhay, no. So ang sovereignty ni God, ang kanyang paghawak sa kasaysayan sa buong sangkatauhan, sa ating individual na buhay ay laging patungkol doon sa particularly as far as the Bible is concerned, no, as He reveals Himself sa buhay ni Jesus, no, ay tumutungkol ito dun sa pagkatao ni Jesus, no, sa kanyang magiging revelasyon, no. Kaya nga ang ating buhay ay para sa bubuhay natin para sa ating Panginoong Jesus. Kung paano tayo ginagawa natin, nakiki-operate tayo dun sa sovereign plan ng ating Diyos para sa ikatutupad ng misyon ni Jesus na hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At tayo nga bilang mga tao, bilang kanyang mga tinawag, ay merong responsibilidad, moral choices, na tayo ba'y makiki-cooperate para maganap yung plano ng Diyos o tayo ay magiging hadlang, no? Kung pipiliin natin na maging hadlang, magaganap pa rin ang plano ng Diyos, pero tayo ang maghihirap. We will suffer. Kaya katulad ni Juda, kung paanong naganap sa kanya yung pagbabago sa kanyang repentance, pagbabago ng kanyang karakter at gawi-ugali sa nakita natin doon sa Genesis, no? At naging tuloy-tuloy yun hanggang sa yung kanyang tribo ay naging daan upang maipanganak yung Messiah. Ganon din yung hinihingi sa atin na we should cooperate doon sa plano ng Diyos dahil magaganap ang plano ng Diyos. Kung hindi tayo magko-cooperate, magaganap pa rin ang plano ng Diyos, pero tayo ay mahihirapan. We will suffer, no? Bakit hindi na lang tayo mag-cooperate sa plano ng Diyos upang it will be for our good, no? At magiging kasiyahan natin, no? Sa buhay ni Juda, kita natin, no, kung paanong naganap ang plano ng Diyos. Dalangin natin, lalo na sa panahon na ito, na ipanganak ang Messiah. Naganap ang plano ng Diyos na inihula o alundaang taon pa bago mangyari ang lahat ng ito, na ihula na. Katulad din sa ating mga individual na buhay, no? Ang lahat ay nakaplano na para sa atin ng ating makapangyarihan at sovereign God. Walang makakapigil sa kanyang plano. Kaya bilang kanyang mga nilikha, walang ibang pinakamatalinong dapat na gawin kundi makikooperate tayo sa plano ng Diyos at maging instrumento tayo upang matupad ang kanyang plano para sa sangkatauhan hanggang sa yung mga plano pa, prophecies na hindi pa natutupad, na hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, na yun nga, ang sa atin ay ang ating role ay yung maipahagi pa yung kanyang mga salita sa mga hindi pa nakakarinig. Let us all cooperate sa plano ng Diyos para maganap ang kanyang sovereign plan para sa sangkatauhan at hanggang sa maranasan natin ang kasiyahan na naghihintay para sa atin, nakapiling siya sa walang hanggan.
Gabayan nawa tayo ng ating Panginoon sa patuloy nating paglalakbay sa ating pananampalataya upang mas makilala pa natin siya at magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa ating Panginoong Hesus sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At samahan tayo sa patuloy na paglakad natin at patuloy na pagpapahayag niya ng kanyang kapangyarihan, pag-ibig at kabanalan sa ating mga buhay. Gabayan nawa tayo ng ating Panginoong Hesus sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.